Magandang umaga sa iyo. Sa bawat pagdilat ng ating mga mata, may panibagong pagkakataon tayong maranasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Tulad ng sinabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at magsaya rito. Ngayon ay panahon upang itaas ang ating mga puso at magtiwala na sa bawat hakbang kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, lakas at direksyon. Ang kanyang kamay ang siyang gumagabay at nagbabantay sa atin araw at gabi. Ihanda mo ang iyong puso ngayon sapagkat may dakilang bagay na ipapahayag ang Panginoon sa iyo. Kaibigan, habang sumisikat ang liwanag ng umagang ito, alalahanin natin ang mga salita sa awit 121:122. Aking itinitingala ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang mensaheng ito ay paalala na hindi kailanman huli upang umasa at magtiwala. Ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Siya ang ating tanglaw at direksyon sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag inilalapit natin ang ating araw sa Kanya, ang takot ay napapalitan ng katiyakan at ang pangamba ay nagiging kapayapaan. Sa umagang ito, huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon na maranasan ang Kanyang yakap at patnubay. Sapagkat narito siya ngayon, handang sumagot sa iyong panalangin at magbigay ng bagong lakas. At sa ilang sandali, sama-sama tayong lalapit sa Kanya sa isang taimtim na panalangin ng pagtitiwala at pag-asa. Sumulat sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. At huwag kalimutan na pindutin ang subscribe upang palaging makasama sa ating panalangin tuwing umaga. Ngayon kapatid, tahimik mong ihanda ang iyong puso. Sa mga susunod na sandali, tayo'y sasama-sama sa isang makapangyarihang panalangin ng umaga, batay sa pangako ng Diyos sa awit 121. Sa oras na ito, hayaan mong bumaba ang kapayapaan ng Panginoon sa iyong kalooban at maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay nakikinig sa iyong tinig at ang iyong mga salita ngayon ay umaabot hanggang sa trono niya. Huminga ka ng malalim at habang nilalapit mo ang iyong sarili sa Kanya, isipin mong nakatingin siya sa iyo, puno ng pag-ibig, handang pakinggan ang bawat bulong ng iyong puso. Ama naming Diyos, sa umagang ito kami ay lumalapit na may pusong nagpapakumbaba at may pananampalataya na Ikaw ang aming kanlungan at aming kalakasan. Salamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa hininga ng buhay, sa kaligtasan, sa pamilya at sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo na minsan ay hindi na namin namamalayan. Panginoon, gaya ng sinasabi sa awit 121:2-3, hindi niya titiising makilos ang iyong paa. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Salamat sapagkat sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayon, Ikaw ang gagabay, Ikaw ang magtatakda ng aming landas, at hindi mo kami pababayaan. Sa mga oras na kami may alinlangan, turuan mo kaming magtiwala. Sa mga sandaling mahirap ang desisyon, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang daan na gusto mong tahakin namin. Sa aming pagtatrabaho, sa pag-aaral, at maging sa simpleng paglalakad sa kalye, Ikaw ang aming proteksyon. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat pamilya na nakikinig ngayon. Pagpalain mo ang kanilang mga tahanan ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan. Huwag mo silang hayaang magkulang sa anumang bagay. Ipadama mo sa kanila na sa iyo lamang may tunay na kapanatagan. Ama, gaya ng iyong ipinangako sa awit 121:7, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong kaluluwa. Panginoon, salamat sapagkat hindi lamang katawan namin ang iyong binabantayan, kundi pati ang aming kaluluwa. Ingatan mo ang aming isipan laban sa mga alalahanin at takot
Punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ang aming mga puso ay mapuno ng kagalakan at hindi ng pangamba. Bigyan mo kami ng karunungan upang sa bawat desisyon ay makita namin ang iyong kamay na gumagabay. Sa bawat ina na nag-aalala para sa kanyang mga anak, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Sa bawat ama na nagpapagal upang may maihain sa hapagkainan, palakasin mo siya at patnubayan. Sa bawat anak na nag-aaral at nangangarap, bigyan mo siya ng talino at lakas upang makamit ang mga mithiin. At sa bawat nakikinig ngayon na may dinadalang pasanin sa puso, Panginoon, pawiin mo ang bigat na iyon at palitan ng katiyakan na hindi sila nag-iisa sapagkat kasama kanila sa bawat sandali. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang buong araw na ito. Naway bawat hakbang ay maging saksi ng iyong kabutihan. Naway bawat salita na lalabas sa aming bibig ay maging kasangkapan ng pagpapala. Naway bawat gawain ay magbigay karangalan sa iyo, sapagkat alam namin na ang aming tulong ay sa iyo nagmumula, hindi sa tao, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong makapangyarihang kamay. Diyos na buhay, hawakan mo ang aming mga pangarap. Huwag mong hayaang mawala ang pag-asa sa puso ng bawat isa. Tulungan mo kaming makita na may magandang plano ka, kahit na hindi pa namin ito nauunawaan ngayon. Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Salamat, Ama, sa katiyakan ng iyong mga plano. Salamat sa kapayapaan na ipinagkakaloob mo. Ngayong umaga, itinatalaga namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Panginoon, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming direksyon, ikaw ang aming kanlungan. Hinihiling namin na punuin mo kami ng tapang upang harapin ang hamon ng araw na ito. Hinihiling namin ang proteksyon laban sa anumang kapahamakan na hindi namin nakikita. Hinihiling namin ang biyaya para sa aming trabaho, kalakasan para sa aming katawan, at galak para sa aming puso. At higit sa lahat, hinihiling namin ang malapit na ugnayan sa iyo. Ama, ang bawat salita ng awit 121 ay aming inaangkin. Ikaw ang aming bantay, ikaw ang hindi natutulog. Sa bawat pag-alis namin sa bahay, sa bawat pagbalik, naroon ka upang bantayan kami. At ngayon, Panginoon, inaangkin namin ang iyong pangako na iingatan mo kami magpakailanman. Salamat sapagkat sa panalangin na ito, alam namin na may nangyayaring dakila. May pintuang bubuksan, may pusong gagaling, may kaloob na darating. Hindi aksidente na nakikinig kami ngayon. Ito ay plano mo upang ipadama sa amin ang iyong presensya. Kaya, Ama, itinataas namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at lahat ng pasasalamat sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon, kapatid, manatili kang tahimik sa loob ng ilang sandali at damhin ang kapayapaan ng Diyos. Hayaan mong ang kanyang presensya ay bumalot sa iyo. At kung naniniwala kang ang panalangin ito ay para sa iyo at sa iyong pamilya, isulat sa mga komento, "Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon." Maaari mo ring ibahagi ang iyong sariling kahilingan sa panalangin sapagkat naniniwala tayong ang Diyos ay nakikinig. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe upang lagi mong makasama ang ganitong mga panalangin sa bawat umaga. Kapatid, habang nananatili kang tahimik pagkatapos ng ating panalangin, nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang kwento mula sa Biblia na nagpapatunay na ang Diyos ay tapat at hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak. Ito ay ang kwento ni Moises at ng mga Israelita sa harap ng dagat na pula. Nasa harapan nila ang dagat na tila imposibleng tawirin at sa kanilang likuran ay ang hukbo ng mga Ehipsyo na handang silain sila. Wala silang matakbuhan,
Wala silang nakikitang paraan upang maligtas. Subalit kapatid, doon mismo sa sitwasyong iyon, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sa Exodo 13:14, sinabi ni Moises, "Huwag kayong matakot. Tumayo kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang Panginoon ay makikipaglaban para sa inyo at kayo'y tatahimik lamang." Isipin mo ang eksenang iyon. Ang mga tao ay nanginginig sa takot. Iniisip na iyon na ang kanilang huling araw. Ngunit biglang inutusan ng Diyos si Moises na itaas ang kanyang tungkod at hinawi ng Panginoon ang dagat. Ang tubig ay nahati at ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa, ligtas at payapa, habang ang kanilang mga kaaway ay nalunod sa parehong dagat na kanilang nilakaran. Kapatid, ang Diyos na iyon ay siya ring Diyos na narito ngayon sa iyong buhay. Marahil pakiramdam mo ay parang wala ka ng malalabasan, ngunit tandaan mo kung paano binuksan ng Diyos ang dagat para kay Moises, kaya rin niyang buksan ang daan para sa iyo. Ipinapakita nito na kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, hindi natin kailangang mag-alala sa laki ng ating problema, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa anumang pagsubok. Kaya't kung sa umagang ito ay may dinadala kang mabigat na sitwasyon, itaas mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, Ikaw ang aking lakas, Ikaw ang aking kanlungan, Ikaw ang aking tagapagligtas." At maniwala kang gaya ng mga Israelita, makikita mo ang iyong sarili na ligtas na nakakatawid mula sa gitna ng iyong bagyo tungo sa panibagong simula. Ang ating buhay ay madalas may mga dagat na tila imposibleng tawirin, mga suliranin sa pamilya, problema sa kalusugan, kakulangan sa pananalapi, o kaya'y mga desisyon na mabigat sa ating puso. Ngunit gaya ng sabi sa awit 121:5, ang Panginoon ay iyong bantay, ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Hindi niya hahayaang mag-isa kang lumakad. Ang kanyang kamay ay nasa iyo at ang kanyang plano ay mas dakila kaysa sa iyong nakikita ngayon. Kaya't huwag mong sukatin ang iyong hinaharap base lamang sa iyong nakikita. Sukatin mo ito ayon sa kapangyarihan ng Diyos na walang hanggan. Alam mo ba, kapatid, may mga pagkakataon na ang pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sa kwento ni Moises, ang dagat ay naging simbolo ng kalayaan, hindi ng pagkatalo. At marahil ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon ay magiging parehong tanda ng tagumpay. Kaya't huwag mong isipin na ito'y katapusan. Sa halip, tingnan ito bilang pintuan na bubuksan ng Diyos upang mas makita mo ang kanyang kabutihan. Kapag tayo'y tumitingin sa mga bundok ng ating problema, alalahanin natin ang sinabi sa awit 121:1-2, "Aking itinitingala ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa." Hindi mo kailangang magtanong kung may darating na tulong, sapagkat ang tugon ay malinaw, ang Panginoon ang iyong tulong. At ngayong umaga, nais kong ipadama sa iyo na may bagong simula na inihahanda ang Diyos. Maaring hindi mo pa ito nakikita, pero tulad ng dagat na hinati niya, mararanasan mo rin ang kanyang himala. Magtiwala ka, pumili ka ng pananampalataya kaysa sa takot, at ipanalangin mo, "Panginoon, buksan mo ang daan para sa akin." Kung nararamdaman mong ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay na parang nakaharang ang dagat, kapatid, huwag kang susuko. Ang Diyos ang maghahati ng tubig at gagawa ng landas para sa iyo. Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa iyong puso kahit nasa gitna ka ng unos. Tandaan mo, ang kanyang pangako ay tiyak at hindi nagbabago. Kaya't sa mga susunod na sandali, manatili kang bukas sa kanyang presensya. Damhin ang init ng kanyang yakap. At kung naniniwala ka na gagawa ng daan ang Diyos sa iyong buhay, gaya ng ginawa niya para kay Moises at sa Israel, isulat sa komento, "Naniniwala ako sa iyong himala, Panginoon." At habang nagbabahagi ka ng iyong pananampalataya,
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang mas marami pang kapatid natin ang makarinig ng mensaheng ito ng pag-asa at direksyon mula sa Diyos. Kapatid, habang inaalala natin ang himalang ginawa ng Diyos para kay Moises at sa bayan ng Israel, lumipat tayo ngayon sa mas malalim na pagninilay ng awit 121. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng tula o awit, kundi isang buhay na pangako mula sa Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya ngayon. Pakinggan mong mabuti ang talata 5 at 6. Ang Panginoon ay iyong bantay. Ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan sa gabi. Isipin mo ang larawan nito, kapatid. Parang may isang malapit na kaibigang laging nasa tabi mo, nakayakap sa iyo at handang ipagtanggol ka laban sa anumang maaaring makapinsala. Ganito ka iniingatan ng Diyos. Hindi niya sinabing paminsan-minsan lamang siya naroon. Hindi rin niya sinabi na iiwan ka niya kapag mahirap ang iyong sitwasyon. Ang sabi ng awit, ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Ibig sabihin, saan ka man magpunta, naroon siya. Habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay naglalakbay, habang ikaw ay nasa katahimikan ng gabi, ang Diyos ay nananatiling gising at nagbabantay. At higit pa roon, tinutukoy ng talatang ito na hindi lamang pisikal na panganib ang inaalis niya, kundi maging ang mga takot na bumabalot sa ating kalooban. Kapatid, marahil ngayong umaga ay dala-dala mo ang bigat ng alalahanin. Maaring iniisip mo kung paano haharapin ang hamon ng araw na ito. Ngunit alalahanin mo, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ang iyong lilim. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. At sa bawat segundo ng iyong buhay, siya'y nagbabantay upang walang makapinsala sa iyo. Kaya't kahit may mga bagay na hindi mo kontrolado, may katiyakan kang may Diyos na laging gising at laging handang kumilos para sa iyong ikabubuti. Pakinggan mo rin ang sumunod na pangako sa talata 7. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong kaluluwa. Napakalinaw ng mensahe nito. Walang kasamaan, walang balakid, at walang hadlang na makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos na gumagabay sa iyo. Hindi lamang pisikal ang kanyang proteksyon. Ang mas mahalaga pa, ang iyong kaluluwa ay nasa kanyang mga kamay. Pinapawi niya ang iyong takot, pinapalitan ang iyong pangamba ng pag-asa at binubuo muli ang iyong lakas kapag ikaw ay nanghihina. Alalahanin mo, kapatid, ang kaluluwa ay ang sentro ng iyong pagkatao. Ito ang iyong emosyon, iyong isip, iyong mga pangarap at sinasabi ng Diyos, iingatan niya ang lahat ng ito. Kaya't sa tuwing nararamdaman mong ikaw ay nag-iisa, sa tuwing tila hindi mo kaya, sabihin mo sa iyong sarili, ang Panginoon ang aking bantay. Hindi ako nag-iisa. May Diyos na nagmamahal at nagpoprotekta sa akin. Sa mga oras na tila walang kasagutan ng iyong mga panalangin, huwag kang panghihinaan ng loob. Tandaan mo, hindi ibig sabihin ng katahimikan ng Diyos ay wala na siyang ginagawa. Ang totoo, sa mga oras ng iyong pananampalataya, kumikilos siya sa mga paraang hindi mo nakikita. At darating ang araw na makikita mo ang bunga ng iyong pagtitiwala. Tulad ng Israel na tumawid sa tuyong lupa, darating ang sandaling ikaw mismo ang magpapatotoo na ang Diyos ay tapat at hindi niya iniwan ang iyong panig. Pakinggan mo rin ang huling talata ng awit na ito, awit 121:8. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Napakasarap isipin na mula sa iyong pagbangon sa umaga hanggang sa iyong pag-idlip sa gabi, hawak ka ng Diyos. Ang bawat lakad mo ay hindi lingid sa kanyang paningin. Ang bawat luha na iyong ibinubuhos ay alam niya. Ang bawat pangarap na hindi mo masabi kahit kanino ay nasa kanyang mga kamay. Kaya't bakit ka mangangamba kung ang hari ng mga hari mismo ang iyong gabay? Kapatid, ang Diyos na naglikha ng kalangitan at lupa ay hindi natutulog. Siya ang gumagabay sa bawat desisyon mo.
Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa iyong katawan, kaliwanagan sa iyong isipan, at kapahingahan sa iyong puso. Kaya sa tuwing nararamdaman mong bumibigat ang iyong kalooban, balik-balikan mo ang awit 121. Paalalahanan ang iyong sarili na ikaw ay ligtas sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ngayong narinig mo ang mga pangako ng Diyos sa awit na ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong para sa iyo. Isang tanong na huhubog sa iyong pananampalataya ngayong araw. Handa ka bang ipagkatiwala ang lahat ng aspeto ng iyong buhay sa Diyos na nagsabi, iingatan kita mula ngayon at magpakailanman, sapagkat ang sagot na ibibigay mo ay magbubukas ng pintuan sa higit pang pagpapala. Kung naniniwala ka sa pangakong ito at inaangkin mo na ang Diyos ang iyong gabay at tagapagtanggol, isulat sa mga komento, "Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-iingat." At kung may nais kang ipanalangin, ibahagi ito, sapagkat sama-sama tayong naniniwala na ang Diyos ay nakikinig at sasagot. Huwag kalimutang mag-subscribe upang lagi kang makasama sa ating mga panalangin tuwing umaga at maipakalat pa sa iba ang liwanag at pag-asa ng salita ng Diyos. Kapatid, habang nakikinig ka sa mga pangako ng Diyos na ating binasa sa awit 121, nais kong ibigay sa iyo ang isang mahalagang paalala. Ang bawat umaga ay hindi lamang isang panibagong simula, kundi isang pagkakataon para ibigay muli ang lahat sa Panginoon. Ang ating buhay ay puno ng mga desisyon, mga maliit na hakbang na maaaring magbago ng ating araw, at mga malalaking pasya na maaaring magtakda ng ating hinaharap. Ngunit anuman ang ating haharapin, isa lamang ang tiyak: kapag ang Diyos ang ating inuuna, hindi tayo kailanman maliligaw. Ang pagsisimula ng araw sa panalangin ay hindi isang simpleng gawain, kundi isang makapangyarihang susi. Kapag ibinigay mo sa Diyos ang iyong mga plano sa umaga, Siya mismo ang maghahanda ng daan para sa iyo. Ang sabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Hindi ba't napakagandang isipin na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng direksyon? Hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa o mag-alinlangan sa susunod na hakbang, sapagkat Siya ang gumagabay. Kaya't kapatid, sa bawat gising mo, gawin mong unang gawain ang makipag-usap sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa panibagong araw na ito. Panginoon, hawakan mo ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya. Panginoon, gabayan mo ako sa lahat ng aking gagawin. Sapagkat kapag ito ang iyong panalangin, mararanasan mo ang himala ng kanyang presensya mula sa umaga hanggang sa gabi. Minsan, maaaring sabihin mo sa iyong sarili, paano kung hindi ko makita agad ang sagot sa aking panalangin? Kapatid, ang pananampalataya ay hindi laging tungkol sa nakikita kundi sa pagtitiwala. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Kung paano binuksan niya ang dagat na pula para kay Moises, ganun din niya bubuksan ang mga pintuan na kailangan mong pasukin. Kung paano niya pinrotektahan ang Israel sa gitna ng kanilang takot, ganun din niya babantayan ang iyong pamilya, ang iyong trabaho at ang iyong kalusugan. Ang ating mga kamay ay may hangganan, ngunit ang kamay ng Diyos ay walang hanggan. Kung minsan tayo'y napapagod dahil sinusubukan nating kontrolin ang lahat, ngunit ngayong umaga, hayaan mong ipaalala ng Panginoon sa iyo, anak, bitawan mo ang iyong mga alalahanin at ilagay mo ito sa aking mga kamay. Ako ang magpapatuloy sa iyo. Ako ang magbibigay ng lakas na hindi nagtatapos. Ako ang magbubukas ng pintuang hindi kayang isara ng sinuman. Alalahanin mo ang pangakong sinabi niya sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aampunin ka ng aking kanan ng katuwiran. Kapatid, hindi ba't napakasarap sa puso na marinig na ang Diyos mismo ang nagsasabing Siya ang magpapalakas at tutulong sa iyo?
Kaya't bakit ka matatakot sa mga hamon kung ang Diyos na makapangyarihan ay kasama mo? Ngayong umaga, nais kong anyayahan kang gawin itong panata sa iyong puso. Bawat araw, sisimulan ko kasama ang Diyos. Hindi ko haharapin ang aking laban ng mag-isa. Hindi ko bubuhatin ang aking pasanin nang walang kanyang tulong. Sapagkat kapag inunan natin siya, ang lahat ay nagiging posible. At huwag mong kalimutan, kapatid, na ang iyong pananampalataya ay may kapangyarihan na magbukas ng langit hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay. Sa tuwing nananalangin ka para sa iyong pamilya, iniingatan sila ng Panginoon. Sa tuwing itinataas mo ang pangalan niya sa iyong tahanan, pumapasok ang kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Marahil may ilan sa inyo ngayon na nag-iisip, kaya pa ba akong baguhin ng Diyos? Kaya pa ba niyang sagutin ang aking panalangin? Kapatid, ang sagot ay isang matibay na oo. Ang Diyos na naglikha ng langit at lupa ay hindi nagkukulang. Ang kanyang biyaya ay sapat para sa iyo. Ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Kaya't kung naririnig mo ito ngayon, ito ang sagot sa iyong katanungan. Oo, anak, kaya kitang tulungan. Oo, anak, kaya kong baguhin ang iyong sitwasyon. Oo, anak, kaya kong ituwid ang iyong landas. Kaya sa oras na ito tumingin ka sa Kanya, bitawan ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, Ikaw ang aking lakas. Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. Panginoon, Ikaw ang aking direksyon. At mararamdaman mo na bumababa ang kanyang kapayapaan sa iyong puso. Kapatid, nais kong ipaalala sa iyo na hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito upang ipaalala na hindi pa siya tapos sa iyong buhay. May plano siya. May himala siyang inihahanda para sa iyo. At mararanasan mo ito kung patuloy kang maniniwala. At bago tayo magpatuloy, nais kong marinig mula sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang iyong lakas at tagapagtanggol, isulat sa mga komento, Mahal ko ang Panginoon, Siya ang aking kalakasan. At ibahagi mo rin ang iyong kahilingan sa panalangin upang sama-sama nating ipanalangin. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe upang lagi mong kasama ang ganitong mga panalangin tuwing umaga. At para mas marami pa tayong kapatid na makaranas ng pag-asa, direksyon at biyaya ng Diyos. Kapatid, habang natatapos natin ang ating oras ng panalangin at pagninilay ngayong umaga, nais kong ipabaon sa iyong puso ang matibay na katotohanan ito, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Panginoon na nagsabi sa awit 121:8, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ay siyang kasama mo ngayon, bukas at magpakailanman. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa iyo at ang kanyang kamay ay laging handang umaalalay sa bawat hakbang mo. Sa bawat umagang kagaya nito, ipinapakita ng Diyos na Siya ang ating tunay na kalakasan. Hindi kailangang manatili sa takot ang iyong puso. Hindi kailangang manatili sa pangamba ang iyong isipan, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at katiyakan. At sa tuwing itataas mo sa Kanya ang iyong araw, bumababa ang Kanyang biyaya upang magbigay ng direksyon, proteksyon at bagong pag-asa. Isipin mo, kapatid, ang bawat pintuan na magbubukas ngayong araw dahil sa iyong pananampalataya. Isipin mo ang mga dasal na matagal mo nang hinahangad na ngayon ay unti-unti nang sinasagot ng Panginoon. Ang bawat maliit na tagumpay, ang bawat tahimik na kaginhawaan sa iyong puso ay patunay na ang Diyos ay tapat. Hindi Siya nagsasawa, hindi Siya nagkukulang, at hindi Siya bumibitaw. Marahil ay may mga panahon na pakiramdam mo ay tila walang pagbabago. Ngunit ngayong umaga, pinapaalala ng Diyos, anak, huwag kang magsawa sa panalangin. Huwag kang magsawa sa pagtitiwala. Sapagkat sa oras na hindi mo inaasahan, ako mismo ang kikilos. Ako mismo ang magbubukas ng daan. Ako mismo ang magbibigay ng sagot.
At kapatid, kapag dumating ang araw na iyon, maiiyak ka hindi sa lungkot kundi sa kagalakan sapagkat makikita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kaya't bago mo simulan ang lahat ng iyong gawain ngayon, bitbitin mo ang mensaheng ito. Ang Panginoon ang iyong bantay. Siya ang iyong lilim. Siya ang mag-iingat sa iyong kaluluwa. At siya ang magbabantay sa iyong pagpasok at paglabas mula ngayon at magpakailanman. Walang lugar para sa takot sapagkat naroon ang Diyos. Walang dahilan para sa pangamba sapagkat kasama mo siya. At kapatid, habang tinatapos natin ang oras na ito, nais kong anyayahan kang manatiling konektado hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi sa komunidad na ito na sama-samang nananalangin tuwing umaga. Ang bawat komento mo, ang bawat pagbabahagi ng iyong panalangin ay hindi lamang pagpapahayag ng iyong pananampalataya, kundi ilaw din para sa iba. Kapag sinabi mo sa mga komento, "Salamat Panginoon sa iyong kabutihan," hindi lamang ikaw ang pinagpapala, kundi pati ang lahat ng makakabasa nito ay mapapalakas ang loob. Kaya't ngayon, isulat sa mga komento, "Salamat Panginoon, ikaw ang aking kanlungan." At kung may espesyal kang kahilingan sa Diyos, huwag kang mahihiyang ilagay ito sapagkat naniniwala tayong sama-samang itataas ng komunidad na ito ang iyong panalangin at sama-sama tayong makakakita ng kasagutan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button ngayon at i-activate ang bell notification upang araw-araw ay makasama ka sa ganitong mga panalangin at maranasan mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. At bago mo tapusin ang panunood, kapatid, may isa pang video dito sa iyong screen na siguradong magbibigay ng higit pang kalakasan at pag-asa para sa iyong buhay. Pindutin mo ito pagkatapos nito at hayaang magpatuloy ang presensya ng Diyos sa iyong puso. Tandaan mo, ang Diyos ay tapat at hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang mabubuting plano sa iyong buhay.